Daan na matuwid, laging nasa ng aking puso't isip. Sa daang mabuti, nawa ako'y maihatid. Ang banal na daan, aking inaasam-asam. Ang mabuting daan, hangad kong makamtan. Kaya't ako'y gabayan at huwag nawang pabayaan ang tagapagligtas. Sana'y aking masumpungan upang ang mabuting daan ay aking malakaran. Oh Lord Jesus, please guide me with your Holy Spirit. Please lead me. Sa'yo, Jesus, alam ko you can lead and guide me. Because God works in you for me. Oh Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me. Because God works in you for me. Lumiliwanag na araw, nais kong sa puso ko'y maikintan. Ang dalisay na aral, turuan mo akong magmahal. Kaya't Panginoon, Please guide me. Yes, Holy Spirit, sa ngalan ni Jesus, please lead me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me. Because God works in you. Oh, Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me. Because God works in you for me. Sa mabuting daan, ayoko nang mahiwalay sa daan ng katotohan. Nais kong manahan sa daan ng katuwiran. Nasa ng puso ko naway pakinggan. Kaya Jesus, yes Lord Jesus, please lead and guide me. Because God works in you for me. Kaya Jesus, with your Holy Spirit, Please lead and guide me. because God works in you for me. Salamat sa Diyos, sa isang mabuting pastor. Salamat sa'yo, Ama, sa iyong anak at tagapagligtas na si Jesus.
Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Welcome po dito sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study. Dito po sa ating segment, Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Ngayon po ay Martes ng gabi ng June 2, 2026. Live po ang ating programa mula po rito sa lungsod ng Baliwag sa lalawigan ng Bulacan. Tayo po'y napapanood ng ating mga ka-Bible study dito sa Pilipinas at maging sa abroad sa pamamagitan po ng Facebook Live at ng YouTube Live. Atin pong wini-welcome ang ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. At para po ma-shoutout, mabati ang ating mga kasama, ay atin po munang unahing pabatiin at welcome si Brad Edwin Santiago. Magandang gabi, Brad Edwin. Magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Welcome po sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Salamat po sa Panginoong Diyos sa isang mabuting pagkakataon na ngayong gabi tayo po ay muling makapagkwentuhan at muling tumalakay ng mga bagay na may kinalaman po sa ating pananampalataya. Kami po ni Brother Willie ay makikisuyo sa inyo na paki-like, paki-comment at paki-share nyo po itong ating programa upang marami po ang makinabang at malaman po namin ni Brother Willie kung saan na po ang nararating ng ating programa. At ngayong gabi ay maaga po nating binabati ang mga viewers natin sa YouTube na maagang tumutok. 40 live viewers ang maagang tumutok sa ating YouTube Live. Magandang gabi po. Ay ang number 1 in the list dito po sa ating YouTube. Yan. Magandang gabi po kay Motorized Sniper, nangunguna sa listahan. Patricio Mendoza, magandang gabi po. Watching from Parañaque, tama po ba? Aurelia Gabriel, magandang gabi po, Nabota City. Sister Diesel Pascua, magandang gabi, Brad Willie and Brother Edwin. Yan, from Cavite. Yan, mga ex-MCGI, Brother Willie. Brother Jerry Mahinay, Rolly Bermus,
Lawag City, Ilocos Norte. Salamat po. Pastor Danilo Rason from Tarlac. Sister Noemi. Yan. Brother Job Steus, Dexter Bello from San Jose del Monte, Mardulay. Yan. Pangkat TV. Brother Ray Chua. Nilala Moda. Yan. Terminator. Yan. Ayan na Dalisay. Ayan. Magandang gabi po sa lahat ng nasa YouTube Live at sa Facebook Live naman po. Ibatiin po natin. Magandang gabi po kay Sister Ninette Alvarez, kay Sister Kitty Shi, kay Brother Philip Lopez, kay Nino Ray Liwanag Tarnate. Siyempre, kasama yung kanilang kapitbahay. Ayan, sa Caloocan, near C3, Mabini Road. Ayan, magandang gabi po. Victor George Villa Vicencio, Marlon Kanya. Ayan. Brother Narciso Sapra is watching. Brother Jerry Libuon. Brother Vic Valenciano is watching. Magandang gabi sa iyo, Brother Vic. Magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Magandang gabi, Pilipinas. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi ay ating ipagpapatuloy itong ating paglilingkod na ginagawa sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study. Ang salita ng Diyos ay mai-share, maibahagi, Brother Edwin. Opo. Yung mga bago pa lamang po sa ating Facebook page at YouTube channel, kung pwede po na makisuyo na kayo po ay mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga video sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala. Para pagka po tayo ay merong ganitong live streaming at meron tayong mga bagong upload na videos, ay mabibigyan po kayo ng notification, ng update ng Facebook at ng YouTube. Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Ngayong gabi, maganda ang ating topic na pag-uusapan. Opo, Brother Willie. Sabi ni Pangkat TV. Yes. Maganda po ang topic. Yes, at dahil nga laman ng balita, Brother Edwin, Opo. ang Senado ng Pilipinas. Yes. Natatandaan mo ba noong nakaraan ay nagkaroon na rin tayo ng pagtalakay tungkol sa Senado? Yes, opo. Yung nangyaring kaguluhan, ano? Opo. Doon bang magpakita si Senador Bato de la Rosa? Yes, Brother Willie. At mayroon pa nangyaring habulan, ano? Opo, may putukan pang nangyari nung medyo bandang malalim na gabi, Brother Willie. Oo, yon. Bali, noong siya'y makadalo ng sesyon, si Senador Bato de la Rosa, nakaboto siya, Brother Edwin. Opo. Kaya nakakuha ng 13 boto si Senador Cayetano. Yes, in favor for Senator Peter Alan Cayetano, Brother Willie. O, kaya siya ang naging Senate President. Yes. Na alis sa pwesto si Senador Tito Soto, Brother Edwin. Ano nga po? O ngayon, dahil nandun nga sa Senado si Senador Bato de la Rosa, nandun din ang mga aaresto sa kanya, ang NBI, Brother Edwin. Yes. Doon naman nangyari yung may putukan, nagkagulo. Opo. At dahil sa pangyayari na yun, Brother Edwin, yung si Senador Bato de la Rosa, kasi nung umpisa binigyan siya ng proteksyon ng Senado, no? Yes. Under custody siya. Senado, opo. Oo, kaya hindi siya nagalaw ng mga NBI, hindi siya na aresto. Opo. Doon naman nagkaroon ng pagkakataon na si Senador Bato de la Rosa ay makaalis sa bakuran ng Senado, Brother Edwin. Opo. At hanggang ngayon siya ay pinaghahanap, Brother Edwin. Opo, hindi pa nakikita. Oo. At large. Oo. Siya ay talagang nagtutulong-tulong na ang lahat ng mga pwedeng maka-aresto kay Senador Bato de la Rosa, Brother Edwin.
Po, lahat ng ahensya na ng gobyerno yan, Brother Willie. Kasi si Senador Bato de la Rosa, para lang sa ating mga kapatid, mga ka-Bible study, meron nang lumabas na warrant of arrest ang ICC sa kanya, Brother Edwin. Opo. Ngayon, yun ang kinokontesta ng mga senador, Brother Edwin. Yes. Na dapat meron ding dumaan muna sa Korte ng Pilipinas Opo. para mapagtibay yung yung warrant of arrest na yung, Brother Edwin. Inilabas ng ICC. Yes. Yun yung sinasabi, Brother Edwin. Kaya noong tangkang aarestuhin si Senador Bato de la Rosa, yun ang sinabi ng mga senador na magpakita sila ng warrant of arrest na dumaan sa Korte ng Pilipinas, Brother Edwin. Yes. Ngayon, yan, Brother Edwin, tayo nag-uumpisa pa lang, meron ng kani-kaniyang mga pahayag ang ating mga ka-Bible study. Brother Willie, talagang politika ang pinag-uusapan. Talagang dyan mo makikita na talagang kanya-kanya ng pananaw, no? Kaya ako'y makikiusap muna sa mga ka-Bible study natin. Opo. Na kung pwede po sana, tayo makinig lang muna. Relax lang po muna tayo. Wala po muna bibigay ng kanya-kanyang pahayag para tayo po ay makapagpatuloy sa ating pagtalakay. Yes. Kasi ganyan talaga, Brother Edwin. Pagka usapang politika na, Yes. talagang merong kani-kanyang tinatayuan ng bawat isa, Brother Edwin. May kanya-kanyang may kanya-kanyang tinitindigan niya, Brother Willie. Kaya nga doon sa isang GC ng mga Exeter, Brother Edwin. Opo. Ako admin doon Yes. ang sabi ko doon sa mga Exeter ay isa sa rules, patakaran ng GC, iwasan pag-usapan yung politika na yan. Yes. Kasi, Brother Edwin, marami na akong dyan na nakita, no? Marami na akong karanasan dyan sa politika. Opo. Talagang yan magulo. Ay, talaga. At marami nang namatay dyan, Brother Edwin. Kung gusto mong magkagalit yung magkapitbahay, yun ang pag-usapan. Yan. Kahit isang pamilya, di ba, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, Brother Willie, lalo na kung nalaman nung padre di pamilya na hindi pala binoto nung kanyang anak, yung kanyang ibinoto, yun ako talagang tatampo Yes. Kaya yun, Brother Edwin, ang aking pinapaalala doon sa GC na wag naman kayong mag-uusap-usap ng tungkol sa politika. Opo. Kasi talagang magkakagulo tayo sa GC. Yes. Ngayon, yung mga nandyan ngayon na mga nanonood, nakikinig sa ating, Brother Edwin, Opo. yun lang ang aking pakiusap. Opo. Na tayo muna makinig na lang muna. Opo, makinig lang po muna tayo. At total naman po ito yung programa ni Brother Willie. Hayaan muna natin si Brother Willie ang pakinggan natin. Na magbigay ng kanyang pahayag. Kasi ito, Brother Edwin, ito namang ating programa, hindi naman ito yung tungkol lang sa ating mga point of view. Yes. Tungkol sa ating mga pananaw. Opo. Mga opinion. Yes. Kasi ang kaibahan ng programa natin, Brother Edwin, mula sa Biblia, Opo. salita ng Diyos, yun ang magiging final authority, Brother Edwin. Yes. Opo. Yun yung gusto kong maintindihan ng mga Bible study natin, Brother Edwin. Opo. Na sa ibang programa, may kani-kanyang opinion doon, Brother Edwin. Yes. Pero sa atin, hindi opinion natin ang mahalaga. Hindi opinion ni Brad Willie, hindi opinion ni Brad Edwin, hindi opinion ng mga nandyan sa Facebook at YouTube, Brad Edwin. Yes. Ang mahalaga po yung salita ng Diyos na nasa Biblia. Opo. Nababasahin natin maya-maya. Yes. Nag-uumpisa pa lang si Brad Willie Opo. Kung bagay, nagto-throwback tayo, Brad Edwin. Opo, ito sa mga nakaraang pangyayari sa Senado. Yung naunang kaguluhan sa Senado dahil nga nagpakita, dumalo sa sesyon si Senador Bato de la Rosa. Yes. Ang nangyari, nakaboto siya. Nakumpleto yung 13 boto. Opo. Bilang. Napunta sa pagiging Senate President si Cayetano. Yes, Brother Willie. Natanggal si Senador Tito Soto, Brother Edwin. Tama po.
O ngayon, dahil nga nung nagkaroon na ng putukan, nagkaroon ng tiyempo si Senador De La Rosa na makaalis sa Senado. Yes. Brother Edwin. Opo. Ang nangyari, yung 13 12 na lang. Opo. Brother Edwin. Opo. Dahil wala na nga si Senador Bato de la Rosa. Hindi siya makakaboto. Wala na sa Senado. O nagtatago na, Brother Yes, Edwin. Ang naiwan 12. Opo. Sa majority. Tapos 11 naman yung sa minority block. Yung sa pangunguna ni Senador Tito Soto, Brother Edwin. O ngayon, noong nandyan na yung 12 majority block, meron silang pinopropose, Brad Edwin, na yung tungkol ba sa electronic voting. Opo. Yun bang, halimbawa, meron silang kasamahang senador na hindi makakapunta ng personal sa Senado. Opo. Pwede siyang mag-participate. Opo. Pwede siyang makadalo at pwede siyang makaboto, Brad Edwin. Opo. Brad Edwin, hindi nagustuhan ng mga nasa minority block yung pinopropose na yon. Kaya ang nangyari, Brad Edwin, Opo. noong May 2026, Opo. nag-walk out Opo. yung minority block. Opo. Brad Edwin, Tama. nag-aalisan sila ron. Iniwan nila yung sila Senador Cayetano, yung 12. Opo. Nag-aalisan sila ron. Nag-walk out. Yes. Dinawala ng quorum, Brad Edwin. Yes. Hindi na matutuloy yung session. Hindi na matutuloy yung pag-uusapan doon na magkaroon sila ng pagbabago sa kanilang patakaran na payagan ng makapag-participate through video, Zoom, yung online, yung kasamahan nilang mga senador na hindi makakadalo ng personal. Baya remote or virtual participation, Brother Will. Yes. O di naunang nag-walk out itong minority, Brother Edwin. Opo. Di walang magawa itong sila Senador Cayetano. Yung 12, yung majority dahil umalis nga yung 11, Brother Edwin Yes. Tandaan natin na ang nauna nag-walk out yung minority. Opo. Ngayon, Brother Edwin, noong mag-walk out sila, ako ay bumalik sa aking alaala, Brother Edwin, noong ako'y bata pa Ano po yung nagbalik sa inyong alaala, Brother Willie? Siguro hindi pa ito alam ng iba dyan, Brother Edwin. Ano? Ay, opo. Kasi noong 1986, Brother Edwin, Opo. noong magkaroon ng snap election dito sa Pilipinas, Opo. sa pagitan ni President Ferdinand Marcos Sr. Opo. at Corazon Aquino, Brother Edwin. Opo. Noong nandun na sa bilangan, nagbibilangan na ng boto, Brother Edwin Opo. may nangyaring walkout sa patasang pambansa. Opo. Sa aking natatandaan. Siguro, pwede rin nilang i-research, Brother Edwin. Nandiyan naman si Google, Opo. 1986 po, mga Bible study, meron na pong ginawang walkout, nangyaring walkout. Mismong doon sa canvassing ng mga boto. Yes. Sa batasang pangbansa, may walkout. Tapos mga taga-Comelec din, Brother Edwin, nag-walkout. Opo. Ang naging resulta ng walkout na yon ay EDSA 1, Brother Edwin. Yung pala ang Brother Willie. Yes. Yung pala ang pinagmula nun. Yung walkout na nangyari noong 1986, Opo. ang doon, naging ending nun Edsa uno. EDSA 1 na napatalsik sa Malacanang si Presidente Marcos Sr., Brother Edwin. Yun. Yan. Kumbaga, itong ating programa, Brother Edwin, merong merong kasamang history. Yes, opo. Ayan. Opo. Nakikinig ako sa mga balita, iniintay ko, Brother Edwin, yun na mag-throwback sila. Opo. Na yung nangyaring walkout na ginawa ng mga senador na kabilang sa minority block, Yes. hindi lang ngayon yan, hindi bago yan, Opo. Brother Edwin. May nangyari na po palang 1986. walkout nung 1986. Oo, nung panahon na yun, 13 anyos lang ako, Brother Edwin. Talagang sweet na sweet ka nun, Brother Willie. Kasi 1973 ako pinanganak Oo. 1986 yan. Oo. 13 anyos ako.
Brother Edwin. Kasi nung 16 ka, sabi mo, sweet 16 eh. Ah, ah. Eh, 13 ka pala, talagang sweet ka sweet. Ah, Oo. At nung panahon na yan ay nauso ba yung kanta na magkaisa at magsama, panahon na ng pagkakaisa. Di ba, no? Kapit ka man. Ayan. Yun eh. Ayan. Bata pa rin ako nun. Alam mo, si Senador Tito Soto ang nag-compose ng awit na yun. Siya pala ang lumikha nun. Oo, yung title na magkaisa. Sige nga. Oo. I-search mo nga, Brad Edwin, kung ako nga tama yung aking natatandaan na di na ko papayag mawala kang muli. Di na ko papayag na muling mabawi. Ayun. Yan, Brad Edwin. Mm. So, Merong mga yung mga nung panahon na yun parang dalawa yung kanta na yun yung magkaisa tapos yung handog ng Pilipino sa mundo. Yun. Opo, ayun. Dalawa yun Ngayon yung isa yung magkaisa. Opo. Kung sino yung naging nun composer. Oo. Sige nga. Ayan, yung magkaisa ay sinulat ni Tito Soto. Ayan. Tani mo? Yung Homer Flores at R.D. de la Peña. At inawit ni Bernal Lisa na naging isa rin itong simbolo ng pagkakaisa noong EDSA. Asan ang lyrics para alam natin, Brother Edwin? Hanapin natin ang lyrics. Magkaisa at magsama kahit ito'y ay hirap at dusa. Ayan, Brother Edwin. Yun ang mag-isa yung handog ng Pilipino sa mundo. No? Di na ko papayag mawala kang muli. Ayun. Ano ba yan, Brother Edwin? Hindi yata. Yun, yung panahon na ng pagkakaisa kahit ito'y ayan. Lyrics nun, yung kay Tito Soto. Ngayon, kaya ako kasi, Brad Edwin, nabanggit na si Tito Soto ang nag-compose ng kanta na yon. Opo. Kasi siya ngayon ay senador, Brad Edwin. Opo. Wala naman ako nakikita. Yan. Ayan. Yung doon na tayo sa panahon na ng pagkakaisa, kahit ito ay hirap at dusa, magkaisa at magsama, kapit kamay sa bagong pag-asa. Ayan, Brother Edwin. Tito Soto ang may likha ng awit na yan, Brother Edwin. Kaya po ito'y binibigyan ng diin. Baka sakaling makarating kay Senador Tito Soto. Itong programa natin, Brother Edwin. Yes. Gusto ko lang ipaalaala sa kanya, Brother Edwin, yung awit na yon. Opo. Na magkaisa. Oo. Kasi yan ang kailangan sa Senado ngayon, Brother Edwin. Magkaisa. Saka nakalimutan na ni Tito Sen. Yes. Yung kanyang nilikha na magkaisa na awit. Yes. Diyan tayo papunta mamaya, Brother Edwin. Oo. Nag-throwback lang ako tungkol dyan sa walkout noong 1986. Brother Edwin, nandiyan kaya si Sir Charlie Vergara, yung aking teacher nung high school. Nung first year. Kasi nung panahon na yan talagang doon nangyari, Brother Edwin, yung EDSA 1 1986. First year high school ako noon. Yes. Social studies teacher ko si Sir Charlie Vergara, Brother Edwin. Sir Charlie, kung nandiyan ka, ay mag-message ka lang po, Oo. Brother Edwin. Opo. Yun yung unang natatandaan ko na walkout na ang naging resulta EDSA Revolution. EDSA 1. EDSA 1, opo. Ngayon, Brother Edwin, meron uling naulit na walkout. Yan lang naman po yan. Yan naman 2001. 2001. Yes, Brother Edwin. Yes. Yan naman noong
impeachment ni Presidente Erap Estrada, Brother Ay, opo. Edwin. Ayan, alam mo na yan siguro, Brother Edwin, ano? Alam ko na yan. Oo. Oo. Ano nangyari dyan, Brother Edwin, sa impeachment na yan? Di ba merong envelope na dapat ay buksan? Yes. Gusto ng mga prosecutor na yun ay mabuksan. Opo. Nagbotohan, Brother Edwin. Opo. Talo yung prosecutor, Oo. yung minority. Yes. Na naig yung majority na huwag buksan yung envelope. Opo. Ano nangyari? Walk out, Brother Edwin. Opo. Nag-alisan yung mga nasa prosecution. Yes. Umalis sa Senado, Brother Edwin. Opo. Diretso sa EDSA. Kalsada. Oo, ang nangyari, EDSA 2. Yun, ang resulta naman ito. Doon naman napatalsik si Presidente Erap Estrada. Talagang no? Talagang ito palang walkout, brother. Oo. Talagang yung dulo pala dito, hindi maganda, no? Ano, ito, Brother Edwin, taktika na ginagamit sa politika yung walkout. Ganun ba? Mm. Kala ko nung araw si Jaworski lang gumagamit ng brother Willie. Hindi, Brother Edwin, yung kay Jaworski, yun namang sa championship ng PBA. Oo. Kalaban ng team ni Jaworski ng hindi ko alam kung Hinebra o Añejo, Brother Edwin. Oo. Nag-walk out sila laban sa Shell. Oo. Ayun, ang nangyari, talo ang team ni Jaworski. Panalo ang Shell, Brother Edwin, yung team ni Paras at Magsanok. Oo. At alam ko, nag-penalty pa, pinag-multa pa sila Jaworski doon, Brother Oo, Edwin. yung team nila, brother Willie. Yes. Kasi si Jaworski lang nakikita ko nagwa-walkout tong araw sa PBA, brother Willie. Yun, Brother Edwin, kahit sa basketball may nangyaring walkout. Yes, oo. Na ang nangyari, dahil hindi nila nagustuhan yung mga tabag ng referee, Brother Edwin, Yes, apo. hindi na natapos yung game. Oo. Oo, ang nangyari, ang pinroklamang panalo, ang Shell, Brother Edwin. Opo. Tapos pinagbulta pa ang team nila Jaworski. Siguro mga kalahating milyon yata yun, Brother Edwin, noong panahon na yun. Oo, brother Willie, kasi ang ginagawa ng mga pads ng Hinebra, ng kanya, yung piso, binabalibag dun sa court, brother Willie. Umuulan ng piso, Brother Edwin. Hihinto yung laro, di ba? Oo. Ang ibig ko sabihin, Brother Edwin, sa ating mga kapatid at mga ka-Bible study, yung walkout na yan, Brother Edwin, Opo. hindi bagong bagay yan. Oo, hindi lang ngayon Hindi nangyayari. ngayon lang nangyayari yan, Brother Edwin. Tama po. At ako, dahil may edad na rin naman, Brother Edwin, Opo. I will be turning 53 this June 21, Brother Edwin. Yes, opo, brother Willie. Kaya ilang walkout na yung nakita ko. Oo, yan. EDSA 1 walkout, Oo. EDSA 2 walkout. Yung EDSA 1, 1986. Opo. Pagdating ng 2001, ano naman, yung walkout naman para sa EDSA 2. Opo. No? Opo. Dahil doon sa impeachment ni Erap, nag-walkout sila, no? Yes. Ang nagresulta yung EDSA 2, napatalsik naman si Presidente Erap Estrada. Opo. O ngayon, itong 2026, Brother Edwin, Opo. yan uli sa Senado, ay nangyari na yung walkout. Inumpisahan ng minority, Brother Edwin, Ang walkout. noong May 26 dahil nga dyan sa online voting, Opo. yung virtual participation. Yes, opo. Ang sinasabi kasi nitong mga nasa minority, yan naman kaya nyo gustong ipilit yan kasi merong mga gusto kayong paboran na kasamahan nyo sa majority. Opo. Kasi meron diyang makukulong na, Brother Edwin. Kaya ini-insist, brother Willie. Oo. Sabi naman nila, SP Cayetano, hindi naman ipinipilit. Oo. Pinopropose nga may proposal. Opo. At kailangan dumaan sa botohan. Oo. Kasi yun ang demokrasya. Yung botohan, dadaan sa voting. Opo. Alam ng minority na pagka magbobotohan na agrabyado sila, Brother Edwin. Medyo Tagiletsky sila. Wala silang bilang, walang numero, di ba? Opo. Walk out ang kanilang naisip na paraan para Huwag matuloy. wag matuloy. Opo. Di nag-walk out, Brother Edwin. Yes. At sila nga nagpa-interview pa sa media, no? Na Opo. yung kanilang ginawa na yun para manindigan, Brother Edwin? Yes, opo. Eto, Brother Edwin naman ang aking pansin. Ano po ang May napansin niyo? mga nagsalita na bakit
sa Senado, parang napakahirap payagan yung ano na yan, yung online, Brother Edwin. Bakit parang big deal, ano, Brother Willie? Oo, samantalang may nagsalita sa Kongreso, Brother Edwin, Opo. na silang mga nasa Kongreso, yung mga congressman, Yes. pinapayagan sila sa online eh. Opo. Ito ngang impeachment ni Inday Sara, may mga bumoto para sa impeachment. Nasa online lang, Brother Edwin. Opo, pinayagan. Pinayagan ng Kongreso, Brother Edwin. Opo. O tapos, kahit naman sa mga korte sa hukuman, Brother Edwin, Yes. pumapayag din ng korte na yung akusado ay dumalo through online, Brother Edwin. Tama po. O ngayon, mayroon ba tayong abogado rito, Brad Edwin, na kasama ngayong gabi? Ha? Baka pwede naman na masusugan, Brad Edwin, yung sinasabi natin. Ano? Opo, baka po nandiyan si Attorney Lingad at si Attorney Chris Indusil ay makikay-join naman po kayo dito sa ating talakayan ngayong gabi. Yes, yes. Kasi, Brad Edwin, ganito di ba sabi ko, ako meron din karanasan sa korte. Opo. Nakadalo ko sa online hearing, Brad Edwin Tama po. Lalo nung panahon na nandyan yung pandemya ng COVID-19, Brad Edwin. Yes, opo, Brother Willie. Oo, ilang beses ako dumalo sa hearing sa korte online. Opo. Kasi kaya naman ako dumalo sa hearing sa korte kasi nga ako'y ginigipit noong MCGI nung panahon na yun, Brad Edwin. Opo. Ako'y kinakasuhan para ako nga ay kumbaga maharas. Opo, ibig sabihin, Brother Willie, that time may kaso ka. Yes, oo. Dahil kinasuhan ako na hindi daw ako sumusuporta. Nagbibigay ng suporta sa aking dalawang anak. Opo. Yung dalawa kong anak, itinaka sa abroad. Dinala sa abroad ng kanilang nanay, Brother Yes. Edwin. Opo. Ilang taong kong hindi nakikita. Yes. Hanggang ngayon, Brother Edwin, since 2009. Opo. Tapos pumunta sa husgado yung nanay ng aking mga anak at ang reklamo ay ayaw ko magbigay ng suporta, Brother Edwin. Yes. Nasa libro ko yan, Brother Edwin, dun sa Pinoy Walking Bible na libro. Nandun po yan, pa? Opo. Na sa awa ng Diyos, na ipanalo ko naman yung kaso na yan, Brother Yun, Edwin. ang ina, Brother Willie. Amen. Oo, kasi ako nag-o-offer naman ng sustento, tinatanggihan naman. Opo. Open court, Brother Edwin, sa harap ni Judge. Nung napansin ni Judge na ayaw talagang tumanggap ng suporta mula sa akin, Brother Edwin. Yes, opo. Ginugulo na lang ang korte, no? Oo. Nagbigay ng decision si Judge na yung kaso ma-dismiss na, Brother Edwin. Yes. Kaya panalo ako, acquitted ako diyan, ano? Opo. Oo. Ngayon, tuloy na tayo dito sa ating tinatalakay, Brother Edwin. Yes. Bakit sa korte, pinayagan na yung online na hearing, Brother Edwin? Opo. Tama po. Bakit sa Kongreso, Payag na rin. payag din sila na nakaboto yung mga congressman para nga sa impeachment ni BP Inday Sara, Brother Edwin? Opo. Ba't dito sa Senado, parang sila'y hirap na hirap ang loob nila na payagan yung kanilang mga kasamahan na hindi makakadalo ng personal, makadalo through online, makaboto through online, Brother Edwin. Opo. Yun ang malaking question mark, Brother Edwin. Anyari. Bakit ganon, Brother Edwin? Di ba, Brother Willie, sa mga OFW na nasa abroad, di ba? Pagka-eleksyon, pwede sila sa online vote. Oo, nakakaboto sila. di ba? Oo, ba't nga pagka dating lang dito sa Senado, Brother Edwin, Yes. parang butas ng karayom na hindi po pwede, Brother Edwin. Oo, pinagdadaanan, Brother Willie. Oo. O ngayon, diyan tayo magtanong sa mga kasama natin, Brother Edwin. Diyan ngayon sila magbigay ng kanilang, ano ang kanilang nakikita, Brother Edwin? Bakit pagdating sa Senado, parang hindi nila mabigyan ng pinal, Brother Edwin, yung usapin na yan. Po, yan, sige po. Ito na po ang inyong pagkakataon para kayo, yung pinipigil na damdamin na ilabas. Yan, bakit po pagdating sa Senado, ay ayaw nilang pumayag na online Oo. ang maging botohan. Ano po, yung tinatawag nila na
ano nga ang tawag nila doon? Yung presentation ng online, remote or virtual participation ng mga senador sa sesyon. Oo, Ayan. kasi ang sinabi ng mga nasa minority, kaya lang naman nyo pinopropose yan, kasi alam nyo na meron kayong mga kasamahan na makukulong. Yun, oo. Nung marinig ko yung Brad Edwin, sabi ko, ba't yun bang nagsalita na yun hindi ba kapwa senador, Brad Edwin? Opo. Diba? Para bang kung sila nasa minority at yung sinasabi nilang makukulong nasa majority block, Opo. hindi nila kapwa senador yung Brad Edwin. Oo, parang magkaiba sila ng level. Oo. Meron akong nararamdaman na na something, Brad Edwin, ano? Kakaiba, Brother Willie. Oo. Ayun, Brad Edwin, ang nangyari diyan noong May 26, Opo. nag-walk out ang nasa minority block. Opo. O ngayon, Brad Edwin, sige, meron nang si motorist sniper. Opo, unahin natin itong sinabi ni Brother Richard Bagnay. Para po di makaboto si Senator Bato. Ayan, boss. Payag naman daw basta dadaan sa tamang proseso. Kimmerman Studio, magandang hapon po mula po Frankfurt, Germany. Shout out Brother Willie and Brother Edwin. Ayan, magandang gabi sa iyo, Brother Kimmerman. Ayan, kay motorized sniper, pwede naman kahit online. Kailangan lang ng boto. Problema, kampihan sila, takot, mabulgar at makulong. Ayana Dalisay, may pinoprotektahan po. Something fishy. Kimmerman, parang grupo ng MCGI at Exeters lang ang sitwasyon. Yan. Oo nga, no? Ngayon, salamat sa mga sumagot, ano? Opo. Ngayon, Brad Edwin, puntahan ko naman itong nangyari naman itong dahil nga naunang nag-walk out yung minority, no? Opo. Abay, pagdating ng nitong kahapon Lunes, no? Yes. June 1. Opo. At ngayon June 2. Yes. Abay, ito na bang majority block, Brad Edwin, Opo. ang no-show sa Senado? Talagang hindi na nagpakita. Bali, gumanti ng walkout ang mga nasa majority block. Yes. Brad Edwin, Opo. sa pangunguna ni SP Cayetano. Oh. Noong Lunes, hapon, Brad Edwin. Opo. Diyan inaresto si Senador Estrade, Jinggoy. Yes. Brad Edwin. Opo. Ang nangyari, sinamahan ng ibang mga senador si Senador Jinggoy Estrada Opo. nung siya arestuhin na, Brad Edwin. Opo. Di naiwan doon sa Senado yung mga minority, Brad Edwin. Yes. Di walang quorum. Opo. Di hindi natuloy yung session, Brad Edwin. Opo, dahil sinamahan si... Opo. Ngayon, itong araw na ito, Brad Edwin, Opo. nagpuntahan uli sa Senado yung 11, yung minority. Opo. Walang nagpakitang mga senador sa majority block. Opo, gumanti. Oo. Kumbaga, dalawang no-show na, Brad Edwin. Oo. Bukas kaya, ano kaya ang magaganap? Ito, Brad Edwin. Kasi ang sitwasyon ngayon sa Senado, Opo. yung minority, 11, 11. Opo. Yung majority, Brad Edwin, na 13, dati, wala na si Senador Bato. 12 na lang. Nagtatago na Opo. 12 na lang. Oo. Na-arresto at nakakulong ngayon si Senador Jingo Estrada. Oo. Di 11 na lang din sila ngayon. It's a tie. It's a tie. It's a tie, balong-balunan. It's a tie, balog-balunan. Tutok at baboy and lugaw. Kaya, Brad Edwin, nangyari. Oh. Parehas ang bilang 11, Brad Edwin. Sabi mo nga no, isang araw, parang nadinig ko, itong 11, Brother Willie. Parang hindi magandang numero yan Yung 11 yan no? Talagang yung 11 na yan Ngayon, Brad Edwin, ganito. 2 beses na hindi nagpapakita sa Senado itong mga nasa majority block. Opo. Gagalit ngayon yung nasa minority. At ito ngang si Senador Erwin Tulfo. Yung magkapatid na Tulfo, sila ang very vocal sa pagsasalita. Yes. At sinasabihan nila na mag-resign na si SP Cayetano, Brad Edwin.
pinupush nila na mag-resign. Oo, sabi pa ni nung isang senador, yung Rapi Tulfo, na hinahamon ni kita pagka hindi ka pumunta bukas dito sa Senado, duwag ka, sabi niya kay SP Cayetano. Ayan, Brother Edwin. Talagang inuobligang pumunta bukas, Brother Willie. Parang naalala ko, Brother Edwin, nung ako ay inuurot ng mga MCGA fanatics. Opo, ano pong sabi? Sabi sa akin ng mga fanatics, Willie Santiago, kung talagang matapang ka, ha? Lahat ng tutol mo ay sa apalit mo sabihin. Pupunta ka ng apalit, Willie Santiago, sa stage. At doon mo sabihin lahat ng tutol mo sa kapatid na Eli. Opo, Brother Edwin. Opo, ano po ang inyong naging tugon, Brother Willie? Kasi sabi, kung talagang matapang ka, Willie Santiago, pumunta ka sa apalit. Oo. Si Brad Eli nasa abroad na, Brad Edwin. Yes. Wala na sa apalit Pampanga. Oo. Pero yung mga fanatics, gusto kong papuntahin mismo sa apalit. Doon sa entablado ako magsalita. Oo. At magpahayag doon. Yes. Sabi ko na lang doon sa mga fanatics, kung sa tapang at tapang lang, Opo. matapang ako. Yes. Pero hindi ako utu-uto. Ayun. Yun lang. Brad Edwin. Oo. Sabi ko bakit niya ako obligahin pumunta sa apalit Pampanga? Wala naman dyan si Soriano. Tama. At nasa abroad. Oo. Pwede naman kami magkausap kahit ako wala sa apalit Pampanga. Online. Online na, Brad Edwin. Brother Willie. Ayun, natigil. Natigil yung mga fanatics. Oo. Kasi akala nila ako ay mapapapasok nila sa bitag nila, Brad Edwin. Akala nila ikaw matapang na uto-uto. Sabi ko, kung tapang lang, matapang talaga ako. Oo. Pero ako hindi uto-uto. Yun ang sabi ko. That's the key. Okay, ganito, Brad Edwin. Di, naunang nag-walkout ng minority. Opo. At nung sila mag-walkout, hindi naman sila mapilit ng majority na bumalik sa sesyon. Ano? Tama. Karapatan daw nila yon, Brad Edwin. Oo. Na magpahayag sila ng kanilang mga saloobin through walkout. Yes. O ngayon, Brad Edwin, ito ng majority ngayon ang nagwa-walk out. Brad Edwin. Ano po yan? Itong nasa minority, hindi maganda pakiramdam nila ngayon na nag-walk out ang nasa majority, hindi sila sinisipot. Yes. Samantalang nung sila nag-walk out, Yes. okay lang. Okay lang. At talagang proud na proud sila sa ginawa nilang pag-walk out, Brad Edwin. Bakit gayon? Ayun nga, Brad Edwin. Yun yung gusto kong iparating sa ating mga ka-Bible study at baka itong ating programa ay makarating din sa mga senador. Sana. Brad Edwin. Oo, Brother Willie. Lalo kay Senador Tito Soto. Yes. Siya yung composer nung panahon na ng pagkakaisa kahit ito'y ay hirap at dusa. Diba, Brad Edwin? Yes. Magkaisa May pag-asa kang natatanaw. at magsama Bagong umagang bagong araw. kapit kamay Atin siya'y nagmamahal. sa bagong pag-asa. Ayun, Brad Edwin. Dapat ay maalala ni Tito Sen. Oo, na yung lyrics ng awit na ito na ang panawagan ay pagkakaisa. Oo. Dapat paalala niya sa kanyang mga kasamang senador. Oo, Tito Sen. Yes. Siyempre, nagkaedad na rin si Tito Sen. Nakalimutan na. Puti na nga buhok niya, Brad Edwin. Yes, oo. Yun, ang aking maipaalaala sa kanya. Maganda yung awit na yan, Brad Edwin, na kanyang dilikha. I-apply mo, Brother Willie. Yes. Kasi, Brad Edwin, ganito. Opo. Sinabi nga nitong mga tulpo na kawawa ika ang taong bayan na nagpapasweldo sa atin. Yes. Tama naman siya, Brad Edwin. Opo. Sang-ayon ako dun Opo. Kasi per day pala ng senador, Brad Edwin, per day, 10,000. Aba.
Oo, Brad Mahal pala. Edwin. O tapos hindi ka papasok. Yun nga. Kumbaga, bawat senador, Brad Edwin, Oo. susweldo ng mga nasa 300,000 pesos. Abe, itong 11 dari, Brother Willie, 110. Mm-mm. At itong 12, hindi, wala pala si General Bato. Mm-mm. Ano yan, 220 yung tumataginding araw-araw pala yan. Ganon, Brad Edwin. Kaya sabi sa estimate, Oo. sa 2 araw na nag-walk out, itong nasa majority, Brad Edwin, Oo. 50 million pesos na ang nasayang, Brad Edwin. Kalaking pera pala niyan. Okay, kasi binuksan ng Senado, bukas ang ilaw, aircon, Oo. nandun yung mga empleyado, Brad Edwin, yung mga pasweldohin, di ba? Oo. 50 milyones na Tapos sa 2 araw. wala naman nangyayari. Walang nangyari, walang batas na naipasa, na pirmahan, Brad Edwin. Oo. Yun ang problema. Nag-hide and seek sila ngayon, Brother Willie. Oo, talagang taong bayan ang tinatamaan, Brad Edwin. Oh. Kaya dito sa ating programa, wala tayong kinakampihan dito, Brad Edwin. Tama. Ang lahat ay tinatawagan natin ng pansin. Brad Edwin, Opo. nasa majority block, nasa minority block ng mga senador. Opo. Kaya kayo na lagay dyan sa inyong katungkulan bilang mga senador ng Republika Yes. dahil sa taong bayan. Di ba, Brad Edwin? Paglingkuran ng taong bayan. Yes. Ang nangyayari kasi, Brad Edwin, yung ibang mga senador, hindi ko nilalahat. Yes. Parang ang kanilang pinagseservisyohan pinaglilingkuran yung kanilang mga sariling interest na lang, Brad Edwin. Ibig sabihin ang sarili, Brother Willie. Oo, kaya nga ang nangyayari dahil nga itong nasa minority kulang ng boto, no? Opo. Kulang sila ng 2 tao para 13 kasi dapat laging 13, Brad Edwin. Oo. Sinabi nila meron ni kalilipat sa amin 2. Yun. Ayun, meron ikang 2 nalilipat na mga hindi na kontento dyan sa kasalukuyang leadership. Oo. Brad Edwin. Yes. Ang nangyayari tuloy, ang mga senador, parang sa pananaw ngayon ng marami, mga walang prinsipyo. Brad Edwin. Oo, kumbaga sa pwedeng maging kulay pula nga, susunod naman pwedeng maging puti. Yes. Parang gano'n na lang na ang senador na nandyan ngayon sa Senado, madaling hatakin, madaling karayin. Oo. Brad Edwin. Walang paninindigan. Si Senador Estrada, Brad Edwin, Oo. medyo ako napahanga doon sa sinabi niya. Bakit po? Kasi nung bago siya isama ng mga arresting officer, Opo. nagsalita pa siya. Yes. Sabi niya, may mga offer sa kanya. Tinawagan siya na lumipat lang siya ng minority, no? Mm-mm. Lahat ng kaso niya wala na. Kumbaga, atras na yan, Brad Edwin. Oo. Sabi ni Senador Estrada, hindi ako ganun. Talagang ako maninindigan sa aking pinaniniwalaan. Gusto niya makulong talaga. Talagang kung ito ang kailangan kong daan ng proseso, handa naman ako. Oo. Ayun, kaya doon sa sinabi ni Senador Jingo Estrada, medyo ako may naramdamang paghanga, Brad Edwin. Yes. Na siya kahit na siya makulong. Oo. Sabagay, saan na siya makulong, no? Brad Edwin. Oo naman. Oo. Pangalawang pagkakataon na yan, Brother Willie. Pangatlo na yata ngayon, Brad Pangatlo Edwin. na. Kumbaga, hindi na bagong bagay kay Senador Jinggoy, May pinapalakpakan doon ngayon yan, Brother Willie. Alam na niya ang pakiramdam, Brad Edwin, Alam niya yung mga pasikot-sikot doon. Kaya sabi niya, kahit ako'y tinawagan, kahit ako'y inoopera na magbago lang ako ng posisyon, Oo. lumipat siya ng kampo. Oo. Lahat ng kanyang kasi mawawala yung Brad Edwin. Oo, hindi na siya makukulong. Oo, siya nanindigan pa rin na naniniwala siya na yung kanyang tinitindigan ngayon totoo, Brad Edwin. Yes. Kaya kahit siya makulong pa, okay lang sa kanya, Brad Edwin. Opo. Ngayon, ito, Brother Edwin, ang gusto nating maiparating sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study, pati na rin sa lahat ng mga senador Opo. na nandyan sa Senado. Mm-mm. Sa ating mga binotong mga senador, Brother Edwin. Yes. Yung nangyayari ngayong pagkakawatak-watak, Yes. pagkakahati-hati ng
mga senador, Brother Edwin. Opo. Hindi makakabuti yan sa Senado, Tama. lalo sa bansang Pilipinas, Brother Edwin. Opo. Kasi ang ating Panginoong Hesukristo ay meron siyang sinabi, Brother Edwin. Opo. Nakasulat po ito sa aklat ng Mateo. Ayan, babasa tayo ng talata, Brother Edwin, sa Biblia. Opo. Sa Kapitulo 12, ganito ang ating mababasa sa talatang 25. At pagka alam niya ng mga iniisip nila ay sinabi niya sa kanila, sinabi ng Panginoong Hesus dito sa mga Pariseo, Brother Edwin. Opo. Ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. At ang bawat bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. Ayan, Brother Edwin. Opo. Yan ang sinabi ng Panginoong Hesus. Opo. Kapag ka nangyayari ang pagkakahati-hati, Opo. yung pagkakawatak-watak, yan ay papunta sa pagkawasak, Brother Edwin. Magkasira, Brother Willie. Pagkasira. Brother Edwin, pinapanood ng buong mundo ang nangyayari dito sa Pilipinas. Tama po. Napapanood ng buong mundo itong nangyayari sa Senado, Brother Kaguluhan, Edwin. Kaguluhan. Walang pagkakaisa. Sila mismo, Brother Willie. Oo, sila. Hindi magkasundo. At ito pa, Brother Edwin. Ako naman ay nagtataka, Brother Edwin. Ano po ang pinagtataka niya, Brother Si Willie? Senador Jinggoy Estrada, Opo. senador siya, di ba? Yes. Meron siyang kapatid na senador din. Si JB. JB Ejercito, Opo. kapatid niya sa ama, Yes. Brother Edwin. Opo. Ang akin lang napansin, Brother Edwin, Yes. nang si Senador Jinggoy Estrada ay isama na ng mga pulis, Opo. sinakay na sa mobile. Opo. Ang sumami sila Senador Cayetano, Senador Marcoleta, Brother Edwin. Mga ibang tao yun, Brother Edwin. Oo. Merong ipinakitang pagmamalasakit. May moral support na ibinigay kay Senador Jinggoy Estrada. Yes. Ang hinahanap po si Senador JB Ejercito. Oo, no, kareg ka. JB. Oo, bilang kapatid. Oo, Diba? nasaan siya? Brother Willie? Oo. Nakita ko nagpa-interview. Oo. Nagsalita siya na nalulungkot siya sa nangyari sa kapatid niya at magkaroon sana ng lakas ng loob para maharap niya yung problemang ganyan. Pagpe-pray na lang daw niya, ganun. Yes. Alam mo, brother, yung mas maganda sana kung sinakita rin na kahit pa paano, di ba, no? Oo. Sinamahan niya, di ba, no? Yes. Inakbayan niya yung kapatid niya at kumbaga alam mo na yung kapatid mo nung panahon na yun down, di ba, no? O kahit hindi na siya magsalita. Oo. Oo. Brother Edwin, yan nga yung sinasabi ko na dahil ba sa politika, magkaiba kayo ng partido, yung pagiging magkapatid ninyo, wala na, Brother Edwin. Ay, nasagot, Brother Willie. Yun na pala kailangan i-memorize. Oo. May sagot na pala eh. Yun. Magkaiba pala lang ang tinatayuan. Hindi dapat ganun, Brother Edwin, kasi sa ating mga Pilipino, di ba, no? Opo. Talagang yung pagiging magkadugo, di ba, Brother Edwin? Ano? Nasaan ang sinasabing blood is thicker than water? Oo, Brother Edwin. Yun yung hinahanap ko lang, Brother Edwin. Kuya pa niya si Jinggoy kahit ba magkaiba ang ina. Kasi, Brother Edwin, kaya ako naman nasasabi ang ganito. Opo. Yung magkaroon ng kapatid sa ama. Yes. Hindi naman bago sa atin yung Brother Edwin. Ay, oo. Di ba? Yes. Dahil tayo, meron din tayong mga kapatid sa ama. Yes. Hindi naman natin, Brother Edwin, ano yan? Kumbaga, proud nga tayo na meron tayong mga kapatid sa ama na pag tayo may mga problema rin, natatakbuhan natin yan, di ba? Opo, hindi po natin hinahihiya. Oo. Na tayo may kapatid sa ama. Oo, meron ngang abogado pa, meron ngang judge pa, Brother Edwin, di ba? Ayun, Brother Willie. Yun nga yung sinasabi ko na nung ako may problema.
mga usapin sa korte dahil ako ginigipit ng MCGI. Yes. Salamat na lang at meron tayong mga kapatid sa ama. Ha? Yes. Yung ating mga ate Opo. na huwes at abogata, Brother Edwin. Yes. Opo. Di ba? Kaya ako nasasabi na dapat bilang kapatid, Opo. magkapatid sa ama, dapat yung pagmamahal, yung pa rin ang nangingibabo, Brother Edwin. Kasi nandun pa rin yung word na kapatid eh. Oo. Di ba, Brother Willie? Yes. Yun yung aking, Brother Edwin, napansin lang kay Senador JB Ejercito. Yes. Kung makarating ito sa kanya, sabi, bahala siya, Brother Edwin. Kung yung aking sinasabing ito ay tanggapin niya, Brother Edwin. O, kung tanggapin niya, salamat. At kung hindi, salamat pa rin. Oo, kasi ako, kaya nakapagsalita ng ganito, Brother Edwin, dahil meron nga tayong ganong sitwasyon na meron tayong mga kapatid sa ama. Oo, ang totoo po ay meron kaming kapatid sa ama na 7. Yes. Ito. Oo, dahil kami naman po ay kapatid din sa ama na kami naman po ay 5. Yes. Kaya kung tutusin niyo po, 12 kami. Yun. Kasi nga, di ba nga, Brother Edwin, nababanggit naman natin dito na tayong mga Santiago, hindi mahirap mahalin. Oo, po, kami po ay madaling ibigin. No? Mana lang sa ating tatay, ano? Yun lang po ang aming masasabi sa inyo. Kami po ay madaling magmahal, madaling magtiwala, at madali din po kaming ibigin. Ayun. Ayan ang ibig ko sabihin, Brother Edwin, ano? Apo. Kaya medyo ako'y nakulangan kay Senador JB Ejercito. Oo, kasi yun yung pagkakataon mo na may mapakita mo yung talagang pagmamahal mo sa iyong kapatid. Yung ang iba kahit na hindi mo naman kadugo, pag gano'n na nasa ganung sitwasyon, talagang yung mahahabag din. Pero po, ikukulong, di ba? Yun naman kapatid mo naman sa ama. Ayun, sa palagay ko po ay gwapo ang inyong ama, Brad Willie. Ito naman ang masasabi ko, Brad Edwin. Oo, sige, Brad Willie, ikaw na muna magsalita. Kung kilala niyo po yung artista at direktor na si Eddie Rodriguez, Oo. Brad Edwin. Opo. Yun ang malapit na talagang kawangis ng ating ama, Brad Edwin. Hindi lang natin maipapakita, Brother Willie, ano? Meron lang sana Ngayon, si Brad Edwin po, meron siyang litrato na na-post nung minsan, ano? Opo. Talagang yung kuha ng litrato nakuha niya yung yung sa ama namin sa tatay namin. Opo. Si Brad Edwin po, pagka nakita niyo siya, halos magkahabig sila nung aming tatay. Kaya si Brad Edwin po ang paboritong anak sa aming 5 magkakapatid. O si Brad Willie din po, paborito doon. Paborito akong utusan. Yun. Kaya, Pagalitan. Ayan. Nung araw. Yan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Yung aking naramdaman, Brad Edwin, na si Senador Jingo Estrada sinakay na ng mobile, ano? Ang nakita kong mga sumama, ibang tao. Oo, Brother Willie. Oo, Senador Cayetano, Senador Marcoleta. Asan ka ako si Senador JB dyan? Diba, Brad Edwin? Oo. Baka hindi lang ikaw, Brother Willie, ang naghahanap. Oo. Maraming sigurado naghahanap. At hindi makakabuti para sa imahe ni Senador JB Estrada yung Brad Oo, Edwin. na meron pala siyang ganung ugali, Brother Willie. Oo, kasi paano nga siya makakapagmalasakit sa ibang tao? Kung yung sarili. Kung sarili niyang kadugo, Brad Edwin. Hindi niya magawang, di ba? Opo. Hindi natin sinasabihang kampihan niya si Senador Jinggoy. Kasi nga meron ng kaso na dapat siyang harapin sa korte, di ba? Yes, oo. Ang sinasabi natin, Brad Edwin, bilang kapatid. Oo. Bilang kapatid. Kasi nandun Nandun sa Senado mismo Ito, tsaka nai-execute na, Brother Willie. Hinuli. Sabihin, ibang usapan na yun kasi may nagawa naman talagang pagkakasala si Senator Jinggoy. Dinakip na. Oo. Sabi, siyempre, ibang usapan na yun, di ba? Oo, kumbaga, ang kay Senador JB, ang sinasabi natin, yung bilang kapatid lang, ipakita mo, ipadama mo, kay Senador Jinggoy Estrada na yung kapatid, na ikaw ay nandun pa rin sa yung puso, no? Kalooban,
yung pagiging kapatid mo sa kanya. O yung pagmamahal, oh. Oo, kasi sabi sa Roma 12:15, Opo. makigalak kayo sa nangagagalak, makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Yan, Brother Edwin. Dapat meron kang alam mo yung nararamdaman ng kapwa mo, Brother Alam mo kung Edwin. kailan ka dapat umiyak, Yes. alam mo din kung dapat kailan ka magalak. Yes. Kumbaga, yung sympathy, yung empathy, Oo. kaya mong ibigay yan, Brother Edwin. Brother Edwin, meron ka yatang dapat ituwid kay motorist sniper. Kamukha po ni Brad Edwin, ang inyong ama. Oo. Pero mas bata po kayong tingnan. Nino po kayo nagmana, Brad Willie? Ayan. Yung kay motorist sniper, may sinabi, spoiled brat ka rin pala, Brother Edwin. Parang ganun na nga. Nung araw po, mga kapatid, mga ka-Bible study, ako'y maharot. Makulit din akong bata O mas bata po sa akin si Brad Edwin ng 4 na taon. Ako natutuwa pag siya umiiyak Yung pag naiinis ko, ganon. Aagawan ko ng laruan. Tapos iinisin ko. Si Brad Edwin, pagka hindi na ako matiis sa ginagawa kong pangiinis, iiyak na. Nako, pag umiyak yan at nadidig ng tatay namin, kahit natutulog, nako po, kailangan ko na kumaripas ng takbo. Dahil pag ako'y nagisnan at naabot, tatamaan talaga. Ayan po. Yun po yun. Hindi pwedeng paiyakin si Brad Edwin. Ayaw na ayaw ng tatay namin na yan umiiyak. Kaya noong araw nawawala yung mga kapatid ko pag nandyan sa bahay ang tatay ko dahil susumbong ko silang tigiti isa-isa. Kaya Oo. pag dumating yung tatay ko, mawawala na sa bahay ito mga ito. Tatago na. Kailangan na makalabas ng bakuran at mahirap na abutan. Ngayon, ang tinatanong kanina raw ako nagmana, Brad Edwin. Oo. Alam nyo, sa aming 5, ako yung birth month ng aming tatay. Pareho po silang June. Oo, June 18 ang tatay ko. Ako naman June 21. Yes, really. Oo. Si Jose Rizal June 19 Brad Edwin Matalinong tao si Jose Rizal. Yes. Matalinong tao din ang tatay natin, Brad Edwin. Oo. Si Brad Willie, bahala na sila, Brad Edwin, kung naintindihan nila ako. Yun na po ang magluktong. Ayun, Brother Edwin, yun yung masasabi ko na lang, na yung aming tatay, sabi nga nung isa nating ate, yung si Judge, Brother Edwin. Oo. Alam mo, Willie, natutuwa ako kasi pagka napapakinggan kita magsalita, pinapangaral mo ang salita ng Diyos. Para ikang, nabuhay si tatang sa iyo. Sabi nung ating ate, Brother Edwin. Oo. Oo, para ikang si tatang nabuhay sa iyo. Kasi yung ginagawa niya nung araw na ang Biblia, yung salita ng Diyos ibahagi sa tao, ikaw gumagawa Sabi noong ating ate, Brother Edwin. Oo, at saka kahit walang strip, Brother Willie, nakakapagsalita. Yun ang yun ang kakaiba talaga sa daddy natin Oo. Yun ang yung nakuha mo yung ni tatang. The way na magsalita, pati yung boses. Hindi kayo nagkakalayo ng timbre ng boses ni tatang. Yung buladas, yung buladas, Ganon. Yun ikang puwersa ng boses ni tatang. Nasa iyo rin, Willie, sabi nung ating ate. Pero kami pong magkakapatid ay may mga nakuha po sa tatay namin, yung kuya namin, may nakuha. Si Brother Willie may nakuha, ako po may nakuha, yung sinundan ko po may nakuha din. Lalo na po yung kapatid naming babae, maraming nakuha yun. Yes. Kasi sabi Brother Edwin, yun daw anak na babae. Opo. Yan ang female version ng tatay. Ay, sinabi mo pa. Nako. Biruin nyo na ang lahat. Huwag lang yun. At hindi kayo tatantanan nun. Okay, Brother Edwin, tuloy na tayo, no? Yes. Meron kasi tayong mga ka-Bible study na dahil nabanggit ko yung tungkol sa ating tatay, karoon ng interest. Nasa libro ko po yan, may litrato pa nung aming ama.
Brother Edwin. Kasi napag-usapan natin si JB tsaka si si Jinggoy Magkapatid sa ama. Yun naman pong pangyayari sa tatay namin. Pag tinanong mo naman yung tatay namin, yun naman daw hindi niya sinasadya. Dahil siya nga daw ay mapagbigay at maunawain, kaya yun na nangyari. Yun, nakuha ko rin yun kahit papaano, Brother Edwin. Palagay ko, yun nga ang isa sa nadali mo, Brother. Oo, sabi ko rin sa isang kausap ko, alam mo ka ako nung ako'y high school, ayaw na ayaw kung may babaeng nahihindian. Yung napapahiya. Oo, talagang kung lahat lang kaki pwede kong mapagbigyan. Ako din yan din ang aking weakness Ibang parang hirap na hirap akong tumanggi doon sa babaeng nangangailangan ng tulong. Ng kalinga. Ngayon, napapatawa natin, Brother Edwin, yung mga nakikinig sa atin. Kasi masyado tayo seryoso sa Senado, Brother Willie. Kaya medyo sumigway muna tayo ng konti. Binalansi lang natin ang usapan. Ngayon, balik na tayo dito sa ating gustong ipanawagan sa Senado, Brother Edwin. Yes. Sa mga senador ng Republika ng Pilipinas. Yes. Kailangan ng pagkakaisa sa Senado, Brother Edwin. Hanggang maagay, ma-realize nila, Brother Willie, na kailangan talaga yan. Oo. Lalo't nandiyan si Senador Tito Soto. Yes. Siguro, kung pwede, doon sa Senado, i-play yung song na yon, yung kanta na yon, Brother Edwin. Para at least yung kanta na yun magpaalaala sa kanilang lahat doon. Brother Edwin. Yes. Kasi nung 1986, nung EDSA 1, Brother Edwin, talaga namang kada oras pinapatugtog yan sa radyo-telebisyon. Brother, ulit-ulit. Ulit-ulit, para nga matanim sa isip ng mga Pilipino yung pagkakaisa, Brother Edwin. Bakit hindi? Parang hindi nila naaalala, Brother Edwin. Kaya nga na ngayong gabi naalala ko, yung pala akong awit na yun na magkaisa, composer si Senador Tito Soto. Di sana ano niya sa mga kasamahan niya, no? Yung awit na yun, Brother Edwin. I-introduce niya ulit. So pala, nakalimutan ko lang na ako pala ang may akda nito. Dapat ito implement natin at gawin natin. At common naman siya dating Senate President. Yes. At siya naman may edad, May edad siya rin sa mga ibang senador, Brother Edwin. Yes. May respeto naman sa kanya ang mga kasamahan niyang senador. Brother Edwin. Kasi Brother Edwin, kung siya pa ang halimbawa ay lalabas na promotor, talagang susunod yung mga bata sa kanya. Yes. Yun. Kaya yun, Brother Edwin, kaya ito ay pinag-uusapan natin. Tinatalakay natin, hindi para meron tayong tayuan na kanikan-yang partido dito, Brother Edwin. Yes, tayo lang dito, nasa gitna lang, Brother Edwin. Kaya nga ako'y nananawagan sa ating mga ka-Bible study. Kanina meron ng mga nagko-comment. Sabi ko, i-reserva nyo ang inyong mga komento. Paghintay kayo dito sa ating pagtalakay, Brother Edwin. At tayo nagpapasalamat, Brother Edwin. Tumaya pa yung ating chat box. Yes! At salamat at sila talagang nakinig na muna, Brother Edwin. Kasi Brother Willie, nagsimula tayo alas 9. Nung tadawin ko, nasa 40 lang. By 9:30 nasa 60 na. Dahil umuulan na ng chat, sa chat box. Yes. Pero salamat po kami po ay pinagbigyan nyo at pumaya itong ating chat box. At nakapakinig po kayo na maayos. Kasi nga, Brother Edwin, meron naman salita ng Diyos talaga tayong ibabahagi sa mga tao. Yung salita ng Diyos ang mahalaga, Brother Edwin. Yan po kasi binabangga natin sa salita ng Diyos. Diyan naman naiiba ang ating programa, Brother Edwin. Kasi ito'y talakayan, kwentuhan. Yung salita ng Diyos, Brother Edwin, ng ating rito ang ating pinag-uusapan. Yes. Diba? Sige, Brother Edwin. Meron tayong tinatalakay, Brother Willie. Meron naman tayong salita ng Diyos na ibinabangga natin doon sa ating tinatalakay. Kumbaga may mga biblical insights. Yes, May mga biblical inputs, Brother Edwin. Yun yung gusto nating maiwan sa mga nanonood at nakikinig sa ating programa, Brother Edwin. Yes, Ngayon, di kailangan magkaisa, Brother Edwin. Ngayon, paano mangyayari yung pagkakaisa na yan?
Papaano po ba, Brother Willie? Ano po ba ang dapat gawin para mangyari po yung pagkakaisa? Kailangan ang mga senador ay umupo at mag-usap. Yun ang kailangan. Brother Edwin. Kasi Brother Willie, pag-uusap talagang importante yan. Yes. Kahit sa Brother Willie, samahan, organisasyon, yung pag-uusap talaga, importante yan. Ay, kahit sa relasyon mag-asawa. Ay, oo. Relasyon ng pamilya, Brother Edwin. Tama. Pag may mga problema sa pamilya, Opo. hindi mariresolve pag hindi pag-uusapan. Tama. Diba, Brother Edwin? Yes. O yan ang kailangan sa mga senador. Mag-usap-usap. Mag-usap-usap. O ano ba ang ating pwedeng gawin para sa bansa? Ganun, Brother Edwin. Paano ba tayo makakatulong sa maraming mga Pilipino na bumoto at nagtiwala sa ating mga kakayahan? Di ba, Brother Edwin? Paano ba natin susulitin yung 10,000 araw-araw na ibinabayad sa atin ng mamamayan? Yes. Oo, sinabi mismo ni Senador Erwin Tulfo, 10,000 a day sila. Yun ang rate ng senador, Brother Edwin. Kasi Brother Willie, senador siya. Hindi maililihim na kanya yung rate. Oo. Kaya sabi niya, hindi ikasulit ang pasweldo ng taong bayan kung hindi naman papasok itong mga ibang senador na kasama namin dito. Oo. Kaya bukas pumasok kayo. Oo. Usap kayo sa Senado. Oo. Yun ang kailangan mangyari dyan, Brother Edwin. Mag-usap. Ngayon, paano mag-uusap? Hindi naman pwede, Brad Edwin, na nagreklamo na nga si Senador Robin Padilla na sinisigaw-sigawan siya. Oo. Brad Edwin. Ayaw pala na sinisigawan. Oo, ganun din si Senador Cayetano nung magsalita siya. Niremind niya si Senador Pangilinan na sana yung sinabi mo na ikaw ay humihingi ng paumanhin, na ikaw ay nag-a-apology sa nangyaring pagsigaw mo kay Senador Robin Padilla. Wag mo naman sana ulitin na kami rito sa majority sinisigawan mo, mataas ang boses mo. Yes. Oo. Brother Edwin, kasi sa Biblia, Opo. para maging maayos ang usapan, Yes. 15:1 ng kawikaan ang dapat na maging tono ng pag-uusap. Opo. Basahin natin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ayan, Brother Edwin. Yan ang dapat maiwasan pagka umupo at nag-uusap-usap na ang mga senador. Opo. Iwasang magsalita ng mabigat, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Kasi ang mabigat na salita, sabi sa talata, Humihila na. ay humihila ng galit. Di pag-usap ng mahinahon, Brother Edwin. Diba? Nakaka-attract pala ng galit yung mabigat na salita, Brother Willie. Yes. Di ba kaya nga marami nangyayari dyan sa kalsada ng mga gulo, Brother Edwin? Yung mga away trapiko. Opo. Di ba? Yes. Nagsusuntukan, di ba, Brother Edwin? Kasi Opo. nagbitaw ng salita. Na mabigat. Mabigat ang salitang binitiwan, Brother Edwin. Yes. Kaya ang nangyayari, yun, nagkakaroon ng mga road rage, suntukan, umaabot pa sa may nagbabarilan pa, Brother Edwin, di ba? Sa magkapatayan. Brother Willie. Yes. O yun ang ating gustong iparating sa ating mga senador. Yes. Mag-usap ng maayos, ng mahinahon. Sigawan. Oo. Kasi, Brother Edwin, pare-parehong senador yan Yes. Pare-parehong yan halal ng taong bayan. Pare-pareho kayong respetado. Oo. Oo. Doon ko naman napupuri si Senador Lito Lapid, Brother Edwin. Oo. Diba? Yes. Si Senador Lito Lapid talagang madalas tahimik Oo, hindi bihira magsalita Less talk, less mistake si Senator Lapid. Pero nung nagsalita, kinilig ang marami. But ano ba ang sinabi? Kasi nagpasalamat si Senadora Pia Cayetano dun sa pinapadalang mga kakanin Oo. kay Senador Lito Lapid. Oo. Kahit na hindi na tayo magkapartido, salamat at tuloy-tuloy pa rin yung mga pinapadalang kakanin. Yes. Ang sabi ni Senador Lito Lapid, kasi gusto ko lang ipaalam sa iyo na mahal kita. Yun. Ayun, Brother. Sana, Oo, kapirasong salita lang pero maraming kinilig, Brother Edwin. Papagmahal lang si Lito Lapid. Parang tayo lang pala. Yan ang ibig ko sabihin, Brother Edwin. Oo. Bihira magsalita, matipid magsalita, pero may dating ang mga salita pag
nagbitaw na ng salita. Pag nagsalita ay pasok sa banga. Ayun. Brother Kimmerman, no? Pasok sa banga, ano? Yun, Brad Edwin, ang dapat na mangyari. Yes. Itong 22 senador ngayon, Brad Edwin. Yes. Kasi 11-11 na nangyayari. 11 sa majority, 11 sa minority. Opo. Brad Edwin. Oo. Para lang magkaroon ulit ng majority, yung talagang kailangan nila 13 Brad Edwin. Problema niya, paano magkakatalo yan, Brother Willie? Oo, dapat may lumipat na dalawa. Oo. It's either sa minority o sa majority ngayon, Brad Edwin. Sa grupo ni Cayetano, grupo ni Soto, Brad Edwin. Oo, nagpapakiramdaman ngayon yan, Brother Willie. Oo. Pwede na bang kahit sila, kahit hindi pa mangyari di pa Brad Edwin, Opo. magkasundo lang itong mga senador sa mga dapat nilang unahin. Yes. Ano ba mga priority, Brad Edwin? Opo. Iba, mataas ang presyo ng gasolina, ng crudo. Ano ba pwedeng gawin ng Senado? Yes. Mataas ang singil ng Meralco, lalo ngayon na mainit ang panahon, Brad Edwin. Oo. Paano ba makakatulong sa taong bayan? Yes. Yun sana, Brad Edwin, ang unahin. Oo. Magpapasukan, Brad Edwin. Yes. Maraming mga bata, ang problema ay yung mga gamit sa eskwela. Tama po. Di ba, Brad Edwin? Opo. Ano ang magagawa ng mga senador para makatulong sa maraming mga bata na gusto mag-aral, Brad Edwin, at hirap ang mga magulang na paaralin ng kanilang mga anak? Di ba? Yes. Yun sana, Brad Edwin, ang unahin Opo. na bigyang solusyon ng mga senador. Maging productive, Brother Willie. Kasi nga, Brad Edwin, ang nangyayari, ang daming problema ng bansa. Sabi, ang mas binigyan ng oras impeachment ni BP Inday Sara. Yes. Brad Edwin, Oo. talagang dyan sila gumasos ng todo-todo. Oo, Brother Willie. Kaya mag-iisip ka rin Oh. Ano ba priority ng mga congressman? Ano ba priority ng mga senador? Di ba, Brad Edwin? Bakit ang pinupuntiryan nila isang vice presidente na kung tutuusin wala naman talagang kapangyarihang malaki, Brad Edwin? Tsaka, nagtatrabaho naman, Brother Willie. Oo, di ba? Oh. Ganun ang nangyari. Tapos inuna ng Kongreso ang impeachment. Ngayon, nasa Senado na, Brad Edwin, yung impeachment. Oo. Yan na hinihintay na rin kung paano gagawin itong mga senador. Oo. Hindi nga nagkakasundo-sundo, Brad Edwin. Oh, paano mangyayari yung gusto niya? Hindi pabor yan doon sa ano. Oo. Di ba? Yes. Kasi walang pagkakaisa, walang pagkakasundo, Brad Edwin Kaya ito ang dapat nating gawin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sa unang Timoteo 2:1, basahin natin. Ang magagawa natin para sa mga nanunungkulang mga senador, sa mga nasa gobyerno. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. 2, ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ayan, Brad Edwin. Bilang mga mamamayang Pilipino ng bansang Pilipinas at mga Kristiyano, Brother Edwin. Yes. Kailangan meron tayong gawin para dito sa mga nanunungkulan sa pamahalaan. Mula sa presidente, Brad Edwin, kasama na mga senador, mga congressman, mga gobernador, mga mayor, hanggang sa barangay, Brad Edwin. Yes. Kailangan maipanalangin sila. Yes. Atin silang idulog sa Diyos. Brad Edwin, na itong mga nanunungkulan sa gobyerno, palaging bigyan ng malinaw na pag-iisip, Brad Edwin. Tapos, merong puso talaga na may totoong malasakit. May totoong paglilingkod. Yes, gawin talaga yung totoong paglilingkod, Brother Edwin. Apo. Yun yung ating dyan,
gustong ipanawagan sa lahat ng mga makakapanood at makakapakinig ng ating Bible studying ito. Yes. Wag na muna nating tingnan kung saang partido tayo kabilang, Brother Edwin, kung sinong politiko yung ating manok para sa darating na eleksyon sa 2028. Yes. Kung meron talaga mangyayari pang eleksyon, Brother Edwin. Oo. Basta unahin natin yung dapat unahin. Oo, yung manalangin tayo sa Diyos na itong mga senador dito sa Pilipinas, Opo. magkaayos-ayos na, magkasundo-sundo na, Brother Edwin, magkaisa. Oo. Kasi tayo makikinabang, tayong mga Pilipino, Brother Edwin, ang bansang Pilipinas. Magiging mabubuhay tayo ng tahimik at saka payapa. Yes. Tapos sinadya ng pag-unlad, Yes. Brother Edwin. Oo. Ngayon, pinagtatawanan tayo ng iba't ibang bansa, Brother Willie. Paano nga yung mga investor pupunta rito sa Pilipinas? Yes. Ba't tayo pupunta dyan? Ba't tayo mamumuho na dyan? Yung magulo sa bansa na yan, di ba? Sila hindi nagkakasundo eh. Oo. Diba, Brother Edwin? Tama po. Kaya, yun ang ating sama-samang gawin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Isama na natin sa ating mga prayers, sa ating mga panalangin, ang ating bansa, ang mga namumuno sa ating bansang Pilipinas. Opo. Yan, kasi yan ang kalooban ng Diyos eh. Pag tinuloy natin sa talatang 3, tuloy natin sa 3. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ayan, Brother Edwin. Yan ang kalugod-lugod sa Diyos. Katuwaan ng Diyos pala. Na ginagawa natin bilang mga Kristiyano, na manalangin tayo para sa ating bansa, para sa mga namumuno sa ating bansa, Brother Edwin. Opo. Doon naman nakakalimot ang ibang mga pastor, Brother Edwin. Yes. Nakikita ko sa Facebook mga pastor sila, pero dahil meron silang pinapaborang politiko, Brother Edwin. Opo. Nandun sila sa politikong pinapaboran nila. Panig na yun. At nagsasalita sila ng laban naman doon sa ibang politiko, Brother Edwin. Ibig sabihin, meron silang hinahawakan, meron naman silang binibitawan. Oo, nakakalibot ang ibang mga pastor, Brother Edwin. Hindi dapat gano'n. Hindi dapat na ikaw ay pastor, nagiging lalo pagka may eleksyon, nagiging campaigner na, Brother Edwin. Nagiging endorser Oo, yung mga pastor. Doon ako nalulungkot, Brother Edwin. Pagka yung pastor pinupuntahan na ng politiko. Parang nung araw sa Apalit, Pampanga, Brother Edwin. Yes. Yung pasalamatan mahihinto. Dahil bibigyan ng pagkakataon yung mga politiko magsalita sa pulpito, Brother. Naku, lalo na dumating si Era, Brother. Yes, di ba? May helicopter pa, di ba? Talaga namang anong-ano yung mga nandun sa Apalit, Pampanga. Yung mga kapatid hindi na nakapag-focus sa pakikinig dahil umaga pa lang ibinalita na darating si Era na naka-helicopter. Yun ang nagiging problema na, Brother Edwin, na yung iglesia nahahalo na sa politika. Yes. Diba? Kaya nga ako, Brother Edwin, nalulungkot ako para dyan sa yung sa JIL, kay Brother Eddie Villanueva. Tapos kay Senador Joel Villanueva, Brother Edwin, diba? Yes. Kasi kung sila pumasok na sa magulong politika, Brother Edwin, nandiyan ang mga intriga, diba? Yes. Opo. Nandiyan ang mga aligasyon na may mga korupsyon din, Opo. Brother Edwin, nadadamay tuloy yung JIL. Naikukonekta, Brother Edwin. Kumbaga, pag pinag-aralan mo sa Biblia, Brother Edwin, yes, si Moises, pag pinag-aralan mo buhay ni Moises, Opo. siya prinsipe sa Egypt. Hindi siya king of Egypt. Prinsipe. Prinsipe. Kaya nga si KDR palpak doon sa Believer Magazine. Moses, King of Egypt. Nawala na yung hindi na natuloy yung Believer Magazine. Dahil sumablay si KDR doon sa King of Egypt si Moses. Ang punto ko ganito, Brother Edwin, si Moses, prinsipe sa Egypt.
Opo. Next in line siya para maging paraon eh. Yes. Pero dahil sa pananampalataya niya sa Diyos, Brother Edwin, iniwan ni Moises yung power eh. Opo. Sa Egypt, Yes. tinalikuran niya yung pagiging prinsipe. Amen. Opo. Ang ginawa ni Moises, sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Yes. Binitiwan niya yung kapangyarihan dito sa lupa. Kasi next in line na siya, di ba, Brother Willie? Yes. Ang ibig ko sabihin, sana sila Brother Eddie Villanueva, no? Yes. Sila Senador Joel Villanueva, yung ginawa ni Moises, sundan nila na wag na maghangad pa ng kapangyarihan dito sa lupa, Brother Edwin. Yes. Diba? Tama. Ganun yung ipinakita ng man of God na si Moises. Moises. Kasi nai-implicate, Brother Willie, religion. Yes. Sa politics. Kaya nga, nalungkot ako noong mabigyan na ng bagong acronym yung JIL. Ano ba? Diba? Jesus is Lord. Yes. Ang binigay na ng mga kritiko Joel is Lord. Ah? Yes. Oo. Kasi noong nag-anibersaryo ang JIL, nagsalita si Senador Joel. Opo. Sa pagsasalita niya, nabangkitan niya ang tungkol sa mga issue sa politika. Yes. Ayun, maraming na-dismaya, Brad Edwin. May mga disappointed kasi yan para sa Diyos yung pagkakatipon tapos maisasali mo yung usapang politika. Oo. Doon nagkakaproblema, Brother Edwin. Yes. Yun yung aking dyan, Brother Edwin. Yun yung aking nakita na kung pwede pang mag-usap yung magtatay na Brother Eddie Villanueva, si Brother Joel Villanueva, yung JIL talaga, yun ang kanilang tutukan. Bitawan na yung politika. Oo. Kasi talagang magulo yan eh. Oo. Di ba si Brad Eli nga nung araw, ang tapang magsalita, sa demonyo yung pastor na pumapasok sa politika. Di ba, Brad Edwin? Oo. O tapos nung 2004, si Brad Eli, tumubok na mag-file ng candidacy bilang senador. 2004, Brad Edwin. Oo. Ayun, siya ni-reject ng COMELEC, Brad Edwin. Oo. Nuisance candidate. Yes. O tapos si KDR naman 2007 Oo. yun namang batas party list, Brad Edwin. Yes. Pareho nilang ang pinangarap. Pinasok din ni KDR yung politika. Kaya nagka-windang-windang na sila, Brad Edwin. Yes. Yan na talaga nagkaluko-luko eh. Kumbaga sa Saranggole, nag-engtad-engtad na, Brad Edwin. Yan na kayo nagpag-gewang-gewang. Kumbaga, kinain nila yung sinasabi nila, Brad Edwin, di ba, na ang politika marumi. Yes. Kaya pagka pastor pumasok dyan sa demonyo, Oo. pumasok sila mag-tsuhin, Brad Edwin. Yes. Batik na. Yes. Alam na. Kasi alam mo, Brad Edwin, nung panahong pinag-uusapan nila mag-tsuhin yung pagpasok sa politika, napakinggan ko usapan eh. Oh. Sabi, alam mo, Uncle, pagka makapasok kayo sa Senado, may immunity ka, Uncle, may immunity. Oh. Hindi kayo madidemanda ng libel. Yun. Kaya pala gusto, no? Oo. Tapos ito pa Uncle, ang maganda dyan. Merong pork barrel. Ay, talaga? Ayun. Pinakamaganda sa... Alam na alam ko, Brad Edwin eh. Oo. Kasi nandun ako pag kami mga pinag-uusapang masiselan. Kasi ako taga-kasama ni Brad Eli. Hindi naman ako kasama lang sa kusina para maghiwa-hiwa ng sibuyas, Brad Edwin. Yes. Hindi naman doon pinag-uusapan yung mga ganun sa kusina eh. Sa opisina talaga, Brad Edwin. Kaya alam ko yung kanilang motibo para pumasok sa politika. Hinahabol nila yung immunity na hindi sila pwedeng makasuhan, Brad Edwin, sa panahon na sila senador o congressman. Pwesto. O tapos, yung pork barrel pa, Brad Edwin. Ay, oo, talaga. Milyon Uncle, daang milyon yan. Yun ang pinupuntirya talaga. Alam niyo ba yung salita pinupuntirya? Yun na talaga tinatarget. O kaya ngayon, dahil hindi mapuntirya yung pork barrel, yung mga miyembro at tinarget. Yun. Kaya nga si KDR hanggang ngayon, maraming pa-target. Oo. Diba? Kasi hindi niya na-target yung pork barrel. Kaya yung mga pork, kapatid, ang kanya tinatarget niya. Ayun.
Yun lang, Brother Edwin, ang aking gustong iwan sa ating mga kapatid, mga ka-Bible study. No? Kahit tinalakay natin yung tungkol sa nangyayari sa Senado. Oo. Sabi, yung salita ng Diyos pa rin naman ang ating ano rito. Kumbaga, ito pa rin ang tinataas dito sa programa, Brother Edwin. Yun pa rin ang maiiwan sa ating mga taga-subaybay. Oo, sige. At yung ating mga prayer request, Brother Edwin, pwede na nating bigyan ng pagkakataon. Ha? At meron pa bang mga babasahin diyang mga komento? Pakibasa mo rin, Brother Edwin. Sige po, ayan, sabi ni alam na this, sabi ni motorized sniper, yayaman si Brad Eli kung nagkataon. Ay, sigurado yan. Walang mintis. Waiting. Pwede daw po. Sabi ni Bes noon, alam mo naman si Bes yung alak na ububre. Tinta, di ba? Kaya pala galit kay Brother Willie. Marami palang lihim na nadinig ito si Brother Willie na pinag-usapan na nadinig Pala talagang sagad hanggang buto ang galit. Kay Brother Willie. May request po para sa tatay kong si Romeo Milanes. Mawala ang sciatic nerve pain sa lower back. Po, hi, kaya natin si Brother Willie. Ito nag-jingle break. Shout out po kay Boy Resty. Iba galing sa JIL. Ayan. Ayan, Brother Willie. May prayer request po si Kimmerman para sa kanyang ama na si Romeo Milanes. Sciatic nerve pain sa lower back. Brother Willie, mag-umpisa ng ating prayer request. Sige, maipag-pray natin si Romeo Milanes. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, sciatica, nerve pain sa lower back. At puwet ay inuutusang mawala at umalis sa katawan ni Romeo Milanes. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na dumaloy ang kagalingan sa kanyang lower back, buong katawan. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, si Brother Joventeus na meron pong prostate cancer at hernia. Pagpatuloy po natin para sa kanyang tuloy na kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, prostate cancer cells, inuutusang mamatay na lahat sa katawan ni Brother Joventeus. Hernia, inuutusang mawala sa katawan ni Brother Joventeus. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang lubos na kagalingan. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ikaw, Brother Edwin, dyan. Yan, si Russell Juan po para po sa kanyang patuloy na kagalingan at kalakasan. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, tuloy na kalakasan, mahabang buhay, stage 2 cervix cancer ay inuutusang umalis at mula kay Russell Juan. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, mahabang buhay, kalakasan ay patuloy na ipagkaloob kay Russell Juan. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yan, para naman kay meron prayer request dito si Brother Ronald Gonzales para sa kanyang nanay, Luz Biminda Datoon Gonzales. Bumalik yung gana sa pagkain at lumakas ang katawan. Sige, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, panghihina ng katawan at walang gana sa pagkain ay inuutusang umalis, mawala sa katawan ni Luz Biminda Datoon Gonzales. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, gana sa pagkain, kalakasan ng katawan kay Luz Biminda Datoon Gonzales. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yan, sabi po ni Brother Kimberman Studio, pasasalamat po kay Lord Jesus sa instant healing na naramdaman ng asawa kong si Mary Jean.
Milanes last week po. Praise the Lord, ha? Amen, amen. Instant healing, ano, Brother Edwin, ano? Yes po, ayan. Prayer request po kay Brother Mar Dulay. Namumula at masakit ang kaliwang mata. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, pamumula at sakit na nararamdaman ng kaliwang mata, inuutusang umalis, mawala. Kay Mario Dulay, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa kaliwang mata ni Mario Dulay. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Jesus Christ, amen. Sige, Brother Edwin, ano? Yung commanding prayer gawin na po natin para po sa lahat ng nasa Facebook at YouTube. Kayo na po ang magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman niya na ating uutusan na umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan, kasiglahan at kalakasan ay ipagkaloob na dumaloy sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa mga tumanggap po ng kagalingan mula sa Panginoong Jesus ngayong gabi, instant healing or gradual healing. Pag sinabing gradual healing, Brother Edwin, unti-unti. Gradual yung kagalingan, hindi biglaan, continuous. Instant healing kasi yung oras na yon, gumaling ka, Right there and there. naging maayos. Yes. Magpasalamat po tayo sa Panginoong Jesus. Makagawa po tayo ng video testimony, written testimony bilang pasasalamat sa Panginoong Jesus. June 28, may pasalamat tayo, Brother Edwin, ano? Kung meron silang mga video dyan na maipapadala sa atin, Yes. maganda yon, ano? Yan ay sa June 28, araw ng pasalamat, yan ay maipalabas natin, Brother Edwin. Opo, kung mas magagawa niyo pong mas maipadala na mas maaga, mas maganda po. Yung video testimony ay makarating po sa amin agad. Yes. Sige, Brother Edwin, para sa ating closing prayer na ngayong gabi, bilang pagtatapos sa ating Bible study. Sige po, tayo po manalangin sa ating pagtatapos. Ama naming banal na dakil at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, makapangyarihan ng Espiritu Santo. Ama, minsan pa po sa amin pong pagtatapos sa amin pong Bible study, kami po'y muling lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa mabuting pagkakataon na muli mo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin na kami po ay muling makarinig, makapag-aral, matuto ng iyong mga banal na salita. Patuloy mo pong ipagkaloob na ang bawat salita mo na amin pong naririnig na pag-aaralan, ito po ay makapagbigay ng kalakasan, pag-asa sa bawat isa sa amin at magamit po namin sa pang-araw-araw po namin mga pamumuhay. Salamat po sa patuloy na pagkasangkapan po sa amin ni Brother Willie. Sa mamagitan po ng programang Talakayan at Kwentuhan ay nakakapagbahagi po kami ng yung mga salita sa aming mga kapwa-tao, sa aming mga kaibigan at mga kakilala. Maging daan po ito upang sa lalong madaling panahon, sila po ay aming makasama sa aming pong mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Patuloy po pong pagpalain ang aming mga kapwa-tao, kaibigan at mga kakilala na palagi pong sumusuporta sa programa namin ni Brother Willie na walang sawang nakikinig, nakikipag-aral sa iyong mga banal na salita. Ikaw na po, Ama, ang bahalang mag-ingat sa bawat isa sa kanila. Ikaw na rin po ang bahalang mag-ingat at maglayo sa iba't ibang uri ng mga sakit at karamdaman. Yun din po sa mga mabibigat na suliranin sa buhay na ito. Ito po sa kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy po pong pagpalain ang aming mga kapatid na nagmamalasakit, pusang loob na nagbibigay ng tulong pinansyal para po sa ikalalaganap sa pangangaral ng mabuting balita na ginagawa po sa Facebook Live at sa YouTube Live. Malakip po ng aming panalangin
ang kaganapan po sa aming bansa na tulungan mo po ang aming mga mambabatas, mga senador na sila po ay magkaisa, mag-usap-usap, lalong kasusulong at igagaganda ang mga dapat na gawin, dapat na mangyari sa aming bansa upang ang mga mamamayan ng bansang Pilipinas ay mamuhay ng payapa at tahimik. Gabayan mo rin po ang mga senador na sila po ay makaisip ng agarang solusyon mga kasalukuyang problema kinakaharap ng bansang Pilipinas para po sa lalong ikagagaang ng buhay ng mamamayang Pilipino. Maasalamat po sa gabing ito na kami po ay nakapagbahagi ng iyong mga salita sa aming mga kapwa-tao. Ama, kami po patuloy na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, papaanong kami po ay nagpatawad na sa lahat ng mga tao na nagkulang, nagkasala at nagkamali. Sa amin ay gayon mo rin po patawarin lahat ng aming mga kasalanan. Ama, hanggang sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ngayong gabi sa aming pagtatapos, sa iyong mapagpalang mga kamay, ay ipinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay at kapalaran. Sa aming pong pagtulog ngayong gabi, patuloy mo pong ipagkaloob ang masarap na pamamahinga. Ilayo mo po kami, Ama, sa mga biglaang kamatayan at sa mga masasamang panaginip. At sa araw ng bukas ay patuloy mo pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin ang panibagong lakas, buhay at mabuting pagkakataon upang magamit namin sa amin pong masaya at patapat na paglilingkod sa iyo. Ngayong gabi, kami pong lahat ng mga magkakapatid, kasama po ng aming mga kapwa-tao at kaibigan, ay buong puso sumasampalataya na lahat ng aming mga kahilingan na pawang kasang-ayon ng iyong banal na kalooban ay yun na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos Ama. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Jesucristo. Amen. Yan, salamat po sa lahat ng aming nakasama sa talakayan at kwentuhan with Brother Willie Santiago. Salamat po sa inyong oras. Salamat po sa pagkakataon na tayo po ay muling pagkwentuhan at muling tumalakay ng mga bagay na may kinalaman po sa ating pananampalataya. Ako po si Brother Edwin at nagpapaalam na po ako sa inyong lahat. Baunin po natin ang pag-iingat at pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat, Brother Willie. Salamat po sa lahat po ng mga nakasama natin dito sa ating programa, sa inyong mga panalangin, oras na ipinagkakaloob sa ating programa, sa inyong mga suporta, tulong pinansyal. Salamat din po sa mga nag-a-avail at tumatangkilik ng ating libro na Pinoy Walking Bible. Ang inyo pong pagbili ng libro na yan ay pagbibigay suporta dito po sa ating church project. Ang makapagpalagay po tayo ng solar panel dito po sa ating bahay-sambahan. Salamat po sa inyong lahat. Good night and God bless po.